Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today talagang nakakatawa itong medyo pag-uusap. Nakakatawa itong pag-uusapan natin. Ayan nyo, pagkatapos ng midterms ko guys, promise ko sa inyo, magre-revamp tayo. Para naman very lively ang ating discussion. Anyway, actually, nakita ko na to early today. No? Ayan, kung makikita nyo nga dito sa 9:25 pa yung news na to. Tapos, nakatuwa naman kasi magre-react na rin dito si... Siyempre, nakita nga natin una to kay Derek, no? Ayan, nasa live niya ako. Sorry ha, pasensya na. Bawal ang utang dito. Kaya pa, Pantindero talaga get up ni Derek. Anyway, so, dali lang ha. Balik nga tayo dito. So, early today, nakita ko nga itong article coming from Manila Bulletin. Sabi dito, vlogger faces probe for privacy violations amid Makati raid. Ito na yung sinasabi ko. Ito na yung sinasabi ko, ito na rin yung nakakatawa. Imagine niyo, sumama siya sa raid ng ACG, Anti-Cybercrime Group. Tapos, mapupunta siya sa isang issue, no? Sa isang criminal complaint, tatanggap siya ng isang criminal complaint about cybercrime din. Diba? At another question, sinong may kasalanan dito? Sinong may kasalanan dito? Sige nga. Si Rendon Labador ba? O ang ACG? Ano ba protocol ng ACG? Na-briefing ba si Rendon? Aware ba kayo na magla-live siya? Pati kayo, sabit kayo dyan. Imagine mo, no? Sumama si Rendon, come to think of it, no? Sumama si Rendon sa raid ng ACG. Tapos, magkakaroon ng criminal complaint sa naging akto, no? Sa acts ni Rendon during the raid. So sabi nga rito, the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group will probe controversial vlog. Kasama nila to eh. Magkakasama kayo dyan eh, tapos kayo mag-iimbestiga. Di ba dapat NBI ang gumawa nito? Yun yung una kong tanong. Bakit PNP? ACG ang gagawa ng investigation. Kayo magkakasama dyan eh. Kayo nag-allow sa kanya dyan eh. Diba? For possible privacy violation after the latter live stream its operation against a company allegedly involved in an online lending application in Makati City. Alam mo kung ano pa naka-worse dyan? Yung caption daw na nilagay doon ni Rendon para lang makakuha ng views. Diba? Sinasabi, mamaya papanoorin natin naman yung news ni Itong news ni TV5. Anyway, balikan natin to. According to the ACG, it has collaborated with the Philippine Anti-Organized Crime Group or PAOCC to hold the police operation on Golden Koi on October 20. The operation was conducted by virtue of the court-issued warrant. Yes! Hindi naman kayo makapag-raid kung walang warrant, search warrant, diba? Another thing, dito na pumapasok guys yung sinasabi ni Derek Freddy. Imbis na nakakabuti, nakakasama pa. In the spirit of transparency, we granted media access to the operation in accordance with the existing police operational protocol and without compromising the operation's integrity. Ngayon, na-compromise na po ang operations integrity ninyo. Major media networks, including vloggers, were given limited access. Limited access ba tawag doon? To cover the operations with utmost consideration for their personal safety, said the ACG. It is important to clarify that media, including the renowned vlogger Rendon, were allowed access only after the execution of the operation. Yeah, obviously naman kasi hupa na eh.
Diba? Rendon and other media representatives were present as reporters and vloggers similarly to any other media personnel. Rendon's presence, along with major networks like ABS-CBN and GMA7, ensured comprehensive coverage. Now, the difference here is that between ABS and CBN, ABS-CBN and GMA7, ano na nila to eh, gamay na nila to eh. Alam na nila yung mga protocol dyan eh. 'Di ba? Yun yung malaking difference. Pag nagsama kayo ng isang bogrito na gaya ni Rendon sa mga ganyang operations. 'Di ba? After the raid, Labrador started to live stream. Alam ba ng PNP, ACG na nagla-live stream siya? The police operation on his Facebook page with caption, "Caught in the act," earning the area of the company's employees, families, and relatives. According to them, the vlogger video showed the face of their relatives and his caption implied that they already are guilty. Yay! Yay! Saan ka dadamputin ngayon? Diba? Sa tingin nyo, si Rendon lang dapat ang magkaroon ng liability rito? Of course not. Diba? Of course not. Kasi inalaw siya ng ACG eh. Not unless meron negligence dyan, si Labrador. Halimbawa, sinabi sa kanya ng mga taga-ACG, o dapat ganito lang gawin mo, bla bla bla, yada. Hindi niya ginawa. Dahil sa hindi niya paggawa, ayan, may mga nagreklamo na. The ACG said it had earlier advised the employees to cover their faces while the operations being conducted. Now, even if sabihin niyo yan, kung si Rendon aware na there's a big possibility na pagka may na-expose na mukha dyan, nakilala sa national TV, mabash at kung ano ibintang, mag-cause ng mga mental breakdown, ano ang pananagutan ng Rendon at saka ng ACG. Yung tinatanong ko sa inyo eh. Others are concerned about the potential violation of privacy committed by Rendon. We will thoroughly investigate this matter. If any violation is confirmed, we will take appropriate corrective action. Yun nga yung mali eh. Dapat hindi ACG. No? Dapat hindi ACG eh. Dapat NBI, Cybercrime Group, ang mag-imbestiga. Kayo magkakasama dyan eh. Imagine mo, kayo magkakasama, kayo nag-allow sa kanya dan, tapos kayo rin na mag-iimbestiga. Di ba nakakatawa? During interviews with GMA7, ABS-CBN, Rendon, we also made sure to capture our own video footage which can be shared with other networks that may have arrived later, it added. No. The police group also clarified that the collaboration with Labrador is unrelated to the operation. Ha? Nakakaloka kayo. In terms of our collaboration with Rendon, it's essential to clarify that this partnership is unrelated to the recent operation. The PNP-ACG actively collaborated with various agencies and businesses such as GCash. Walang kinalaman yan eh. Together, we work on public awareness campaign to educate public about the evolving tactics of scammers. We welcome anyone willing to collaborate with PNP and ACG in our efforts to reach a wider audience and keep the public informed and vigilant. Guys, bagong-bago pa lang. Palpak na agad. The ACG said that remains committed to combating sa... Oh, siya ka. Kayo nga yung gumawa ng... Dahil nga sa pagbibigay nyo ng access kay Rendon na mukha namang hindi well-informed sa mga protocols ninyo, ayan, kalaboso kayo, first operation. Yung pagkakamali ni Rendon, magiging pagkakamali ninyo. Sana naisip niyan. Yun yung tinatanong ko sa previous video. Diba? Ano ang pananagutan nyo dyan? Anyway, punta tayo dito sa news ng Frontline. Sinigana ng PNP Anti-Cybercrime Group ang vlogger na si Rendon Labrador matapos ireklamo ang pag-Facebook Live niya sa isang raid sa Makati City.
Pero apila ng kontrobersyal na vlogger, huwag naman siyang i-bash agad. Public service lang daw ang ginagawa niya. Nasa frontline na balitang yan. Naalala ko na naman yung sinasabi ni Direk Freddy. Talaga ba? For the views. Si Gary De Leon. Galit na galit ang mga kaanak ng mga empleyado ng online lending app na ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG noong Biyernes ng gabi. Ang kanilang punteriya ang vlogger na si Rendon Labador. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon at nag-livestream. Illegal daw ang operasyon ng kumpanya at nanghaharas ng mga kliyente. Ito po'y nananakot. Ito ang trabaho lang nila, manakot. Pero malma mga kaanak na empleyado sa unang caption ni Rendon. Wait lang, illegal online lending app, PNP operation at the moment. Huli kayo, kulang 300 illegal online lending app, huli sa akto, illegal. Grabe, no? Natatawa tuloy. Alam mo, well respected. I wish ang PNP. Tapos sasaba kayo sa ganito. Ngayon, kung sakali lang, no, this, PNP is opening their doors for those people who would want to cover their operations. Bigyan niyo po sila ng sort of training, bigyan niyo sila ng ng mga protocols ninyo and so on and so forth dahil kayo rin pala ay malalagay sa alanganin. Okay, we see the good intention there, the transparency and all the shebang, 'di ba? Pero sa nangyaring to, hindi ba kayo nakakatawa? Doon sa Facebook Live niya na nagsasabing na huli na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikitang 3 beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, ikinagalit din ng mga kaanak na nalantad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador. Sagot naman ng PNP ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo pat may kasamang media sa raid. Nakakatawa dyan, sinabihan nila yung mga tao, yun nasa company. Pero hindi nila, sinabihan ba nila si Rendon? Pagdating sa mga ganyan, how it works? Diba? Otherwise, let's say for example, like ginagawa ng mga ibang nasa media, like halimbawa ABS-CBN, GMA7, and other media outlet. Pag walang takip sa mukha, what they do, blur nila yung face. Yung kay Rendon ba, ginawa niya ba yun? Yung assistant mo, nag-ano ba ng mukha? Meron ba? Wala. Live po yun, ma'am. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila yung mga faces nila. So parang kasalanan pa ngayon tuloy nitong mga to na hindi nila tinakpan ng kanilang mukha. Diba? If they didn't want to cover and then alam naman nilang may media, I hope you understand. Kanina, magkasamang humarap sa media si Rendon. See? Yung wala ka sanang sakit ng ulo, Captain Sabina. Hindi ko alam kung ikaw ba ang responsible dyan sa naging kapalpakan na yan? Or what? Well, definitely siya yung spokesperson, kaya siya dapat yung nagsasalita. Doon at tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestigahan Sabino pala, stand corrected. daw kung may naging paglabag sa Facebook Live ni Labador sa raid. Part of the process, di ba? When people complain, not just ACG, the PNP as a whole, we investigate. And when we find something wrong, then we do corrective actions. Ma'am, the part na lang na kayo mag-iimbestiga dyan, nakakatawa na. So hopefully, maging part sana ng corrective action nyo, hayaan yung ibang ahensya ang mag-imbestiga dyan at hindi kayo. Doon po sa mga gustong mag-complain po kayo sa NBI. Wag po sa PNP ACG rin. 'Di ba? Kasi ganito lang yan, guys Again, yung pagkakamali kasi ni Rendon dyan is magre-reflect as pagkakamali din ng PNP ACG. 'Di ba? Nakikita nyo, meron kaagad
may prejudice ka agad. Parang ganito yan eh. Nakipag-away ka sa isang bata. Di ba? Bata ka, nakipag-away ka sa isang bata. Imbis na isumbong mo sa teacher mo, isumbong mo sa nanay. So alam mo yun, there's a certain percentage na yung nanay pwede maging prejudice dahil anak niya yung involved eh. Pero, pag nagsumbong ka sa isang neutral na na authority, definitely, magiging thorough yung investigation na magaganap dyan. I'm not saying na hindi thorough yung magiging investigation nyo. Pero kasi lalabas din dyan na may kasalanan kayo, na may pagkakamali kayo, na meron kayong mali or meron kayong negligence. Diba? Tama ba na kayo mag-investigate din dyan? Pakiusap naman ni Labador, huwag na siyang i-bash. Gusto lang daw niyang magamit ang Alam mo rin doon, huwag kang i-bash. Ikaw mismo, yung gumawa ng rason kung bakit ka rin binabash ng mga tao. Ginawa mo yan sa sarili mo eh. Diba? You cannot just tell anybody na huwag niyo ako i-bash. I'm just doing public service in all the shebang. Siyempre, sabi nga nila, you're out there, you're doing all these crazy things, and then all of a sudden, if you see that people are not accepting it, they don't like what you're doing, you're just gonna beg or ask them not to bash you. Parang sinabi mo na you can just do whatever you want and people are not, they don't have the rights to make any comment dun sa mga pinagagawa mo. platform niya para sa kapakanan ng publiko. Naging kontrobersyal si Labador dahil sa pangipag-away sa ilang mga artista at personalidad. Nangaaway ako dati, galit kayo. Ngayong tumutulong ako, galit pa rin kayo. Kasi nga, mali eh. Kasi nakikita nga yung intention mo, hindi talaga yung for public awareness. In the first place, if you really want to do that, you've done it from the very first day na nag-vlog ka. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Ayon naman And then you stop. That's it. That's simple as that. If you think people, kung ramdam mong hindi ka na gusto ng mga tao, bakit mo pinagsisiksikan agad? Alala ko na naman yung mga ganyan eh. sa PNP-ACG, hindi na bago ang collaboration ng mga social media influencer at ng mga government agency. Kaya wag na raw magulat kung lumitaw ulit si Labador sa mga susunod pang operasyon nila. Hindi Oh my God. Again, wala namang masama na may mga vlogger na alam mo yun, sumasama sa ganyan. That's nice. That's good. Pero I think one of the things that, these people from, halimbawa, ito na lang si Spokes. Dapat tingnan nyo rin yung reputation ng vloggers. 'Di ba? Kung meron silang previous issues na negative. So what makes you think that itong ginagawa ng mga tao, or rather, itong ginagawa ni Rendon, ma-appreciate ng marami? 'Di ba? Markado na si Rendon eh. May certain reputation na siya online eh. And we can sense his intention a mile away from here. Diba? po ito yung first time na meron pong isang vlogger na naipag-collaborate sa isang government agency. Kung mapapansin nyo, alam ko meron yung MMDA na laging kasama doon sa operation, sa panghuli. Yeah, but he's not doing the things na ginagawa mo. He's not doing live. Hindi siya nagla-live. As far as I know, So hindi po ito first time. Nagtataka po ako na bakit ako yung pinag-iinitan. Because people hate you. That's it. As simple as that. They hated you the minute na nag-umpisa ka na kalad ka rin yung mga pangalan ng mga artista at ng kung sino-sinong personalidad. It's so funny na nag-iisip ka ng ganyan, nagtataka ka why people hate you. You brought that to yourself. Diba? Nakakalimutan mo ba yun? Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Anyway guys, nakakatawa lang no. Paulit-ulit ko na sinasabi to for the last couple of minutes. Imagine mo, ang PNP-ACG nagdala sa raid. Ngayon naman yung mga nagrereklamo, PNP-ACG naman na mag-iimbestiga doon sa reklamo laban kay Rendon.
Kung ako doon sa mga nagrereklamo, pumunta po kayo sa NBI. Sa kanila po kayo magreklamo para mas neutral ang pag-iimbestiga. I'm here for the PNP. I would really love to help them. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ilalagay ko sila sa alanganin, ilalagay ko sarili ko sa alanganin. 'Di ba? Alam mo kaagad if it's really for awareness, for public service, or, sabihin mo na lahat. Magmukhang Nobel lang yung act mo. Pero alam naman natin yung difference ng Nobel sa hindi. 'Di ba? Kayo ba guys, sige nga. Kaya tatanungin ko, tama ba na magsumbong, 'di ba? O mag-file ng reklamo yung mga tao about sa kanilang privacy within PNP-ACG rin? Kung PNP-ACG rin naman ang gumawa, no, sa pag-aalaw kay Rendon dyan sa pagko-cover niya ng raid nila. Di niyo ba napapansin na there's a big possibility of prejudice or biases? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Panoorin din natin, of course, ang magiging comment dito ni Direk Freddy. Lap trip na naman to for sure. Bye guys!